Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr., matibay na saksi, katotohanan ng Diyos, laging pinanghahawakan lagi. Sa bawat aral na kanyang binibigkas, liwanag ng langit sa puso ay bukas. Maling aral ay tinutuwid niya, pag-ibig ng Diyos Sa atin ay pinapakita. Ayon sa kasulatan, tayo ay pinapatatag. Sa bawat pahayag, tayo ay itinataguyod. Pagtatanggol ng pananampalataya, di umaatras. Salita ng Diyos ang sandata, ako'y nanaglalagablab. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Sa hamon ng mundo, tayo ay naninindigan. Tapat na aral laging pinanghahawakan. si Brother Fernando, tapat na bantayog, sa bawat salita, lakas ang naihahandog. Sa dilim man o bagyo, may liwanag na totoo. Bukas ang langit, handog na pag-asa. Sa salita niya, tagumpay ay laging kasama. Ayon sa kasulatan, Puso namin ay nag-alala, tinig ng Diyos sa amin bumabalot at yumayakap. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Ayon sa kasulatan, laging magliliyab ang aming pananampalataya. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate ngayon between SDA o 7-Day Adventist at SNC o Saksi ni Cristo mga kapatid. Ang topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa Jesus was born fully God and fully man. So affirmative natin dito si Brother Danmar Santiago ng 7-Day Adventist. Negative naman si Brother Zach ng Saksi ni Cristo mga kapatid.
At yung ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa cross, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules, mga kapatid, meron tayong hindi naman sila bago sa ating platform. So yung 20 seconds, yung 10 seconds explanation rule natin, yung isang objection na isa clarification, at yung no challenge question. So yun yung mga important rules natin. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng ating patakaran? At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Okay. So mga kapatid, before natin simulan ang ating debate, gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ding ikwenta kung paano ba nagsimula ito at ano yung ina-expect ninyo sa inyong katunggali. So na natin, Brother Denmark, pakilala bro. Okay, thank you so much, Mr. Moderator. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Mga kapatid, ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay magtatayo ng ating natagpuang katotohanan mula sa banal na kasulatan ng Panginoon. Walang iba kundi ang Biblia. No? At ito lamang ang pinangahawakan ng Seventh-day Adventist bilang pinakabatayan ng aming pananampalataya at ng aming mga ginagawa sa aming pagrerelihiyon. Ano? So, sa gabing ito ay patutunayan natin na nung ipinanganak si Jesus, siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. No? Matapos na i-challenge ni Zach ang inyong pong maliit na lingkod, matapos nung debate ni Mark Ombao nitong nakaraan, no? Tila baga lumalabas, mga kapatid, na nais ibawi ni Zach si Brother Mark, no? So titignan natin ngayong gabi kung makapananaig ba yung rest back ni Mark sa katauhan ng ating kaibigang si Zach, no? So yun lamang at maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Dito din tayo mga kapatid sa tututol naman. Pakilala ka, kapatid. Sorry, nakamute ako. Once again po, si Zach Jacob po ito. Tumatayo bilang negatibo sa paksa na patutunayan ni Bro Denmar na nang ipinanganak si Kristo ay fully God, fully man. At mayroon po tayo mga talata na nagpapatunay dyan na si Kristo ay hindi fully God, kundi fully man nung siya ipinanganak. At diyan po magsisimula ang debate. Ako po pala ay isang saksi ni Kristo. At tayo po ay isang normal na tao. Hindi tayo pastor, hindi tayo ministro. Tayo po ay kumaalam lang ng katotohanan. Maraming salamat po. At magandang gabi, Mr. Moderator. Okay, mga kapatid, sa gusto yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon, saan man kayo nanonood ngayon. At kung dyan sa Facebook, mga kapatid, you can comment at followers or at highlights dahil automatic na magtatag ang inyong mga friends, mga kakilala, mga kapatid, para mas madami pang makapanood ng ganitong pag-uusap. So, dito mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at ang ating paksa ngayon na pag-uusapan ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na Jesus was born fully God and fully man. Brother Denmar, 10 minutes. Your time starts now.
Hello, hello. Hindi ba ako narinig? Hello, hello, hello. Hello? Yung streaming, watch streaming ni Denmar. Ayan. Wait lang. Okay. Hello? Yan, dinig Narinig ba ako? ka. Dinig pa, bro Denmar. Oo, bakit nawawala yung aking ano? Wait lang Share screen lang ako, Sir Moderator. Sige. Nakikita na ba yung aking screen? Nakikita ko, bro Den. Okay, kita na. Okay, sige, start na tayo, Mr. Moderator. Paki-reset ng time. Thank you. Time starts now. So, sa mga audience pa dito sa ating, by the way, sa Debaters Convention, mga kapatid, para makita nyo yung presentation ni Denmar, need nyong i-click yung watch stream ni Denmar para makita nyo. So, dito sa live, nakikita nila. Proceed, Brother Denmar. 10 minutes. Okay. So, ito po ang ating paksa, mga kapatid. Jesus was born fully God and fully man, no? So, talagang hindi na-satisfy yung ating kaibigan dun sa ating presentation kay Brother Mark. So, sa panahong ito, tayo ay ipipresent muli natin ang paksang ito, no? So, babase po tayo dito po sa banal na kasulatan. Ano ho ba ang sinasabi ng Biblia? Nakatauhan ng ating Panginoon. Unang-una, si Jesus ay tunay na Diyos. Ayon sa salita ni Juan, ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. No, maliwanag, no? Yung salita na to, ito yung anak ng Diyos, the only begotten God, monogenes Theos, John 1:18. Kung itatanggi ni Zach na ito ay si Kristo, maliwanag na hindi siya kasang-ayon sa konteksto ng sinasabi ni Juan. Tandaan, ang salita na Diyos, na may katangiang Diyos, ay nagkatawang tao. Kaya maliwanag ang sabi ni Apostol Pablo sa Colossus 2:9, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya'y nagkatawang tao. Nakita ninyo, letra por letra, likas kay Jesus ang pagiging tunay na Diyos. Buo, hindi kalahati, buong pagka-Diyos, kahit na siya'y nagkatawang tao. Kaya nga nung dumalaw si Maria sa kanyang kapatid na si Elizabeth, ano ang sabi ni Elizabeth? At ano nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin? Tandaan po natin, mga kapatid, yung salita pong ito sa Lucas 1:43 ay makikita natin na sinabi ni Pablo sa unang Korinto 8:6, mayroon tayong isang Panginoon, isa lang. Sino? Ang Diyos. Maliwanag. Walang ibang Panginoon dito na tinutukoy. Pag sinabing Kurios sa Greek, ang katumbas ito, Diyos. Curious, Panginoon. No? Kaya dito, sa nung pagdalaw nung tatlong mago sa Panginoong Jesucristo, yun, pagdalaw ng tatlong hari, ang sabi dito, at nagsipasok sila sa bahay at kita nila ang sanggol. Sino yun? Si Jesus, nakasama ng kanyang inang si Maria, na nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya. Nakita po natin dito sa Matthew chapter 2 verse 11, na sinamba nung tatlong hari galing sa silangan yung sanggol. Ang sinasamba lamang, maliwanag ang sinabi ng Panginoon sa Mateo 4, no? Sa Diyos ka lamang sasamba at sa Kanya ka maglilingkod. Hindi ho pwedeng sambahin ng tao. Ang dapat sambahin, yung Panginoon. No? Hindi ho sinasamba ang tao. Ngayon, kung pagpipilitan ni Zach na sumasamba siya sa tao, no? Ayun ay maliwanag na yun po ay hindi katuruan ng Biblia.
yun po ay hindi matatagpuan sa Biblia na ang tao ay dapat sambahin. No? Kaya dito, nakita natin sila'y nagpatira pa at nagsisamba sa Kanya. No? Ngayon, napatunayan natin sa 5 talatang ito na si Jesus ay tunay na Diyos. Ano naman ang patunay na si Jesus din? Kaalinsabay ng kanyang likas na pagiging Diyos nung siya'y nagkatawang tao, siya ay mayroon ding kalikasang tao. Ayon dito, ipinapakita ng Biblia na si Jesus ay may katangian ng isang tao. Ipinanganak ni Maria, Galatia 4:4. Ipinanganak ni Maria sa ilalim ng kautusan. Isang Sabadista na laging nangingilid ng Sabat. No. At siya ang Panginoon ng Sabat. No? Ikalawang talata, ang pagkapanganak kay Jesucristo ay ganito: nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila ay masumpungan siya'y nagdadalang tao. Maliwanag, ano yung dala? Tao. Pero, yung taong yun, hindi lang taong tao, kundi Diyos din. No? Ngayon, pangatlo, sabi dito, lumaki. Lumaki ang sanggol at lumakas sa spirito. Sa ibang talata, no, lumaki sa karunungan si Jesus. No, Lucas 1:80, no? Lucas 1:59, no, ang sanggol ay tinuli, no, na pagdating ng 8th day, tinuli si Jesus. Oh. Ikalimang talata, siya ay anak ni Maria at saka ni Jose, na kanyang mga foster parents, no, kanyang mga magulang dito sa lupa. No, kaya nga may naalala kong nung ating binanggit yung patungkol kay Elizabeth. Matatandaan po natin, mga kapatid, yung account ni Maria at ni Elizabeth, yung pag-uusap ni Maria at ni Elizabeth, yung Magnificat, no? Ano laman yung Magnificat? Okay. Ito ang laman ng Magnificat. I-quote natin. Galing po ito sa mga kaibigan nating Katoliko, ha? Ito ho ang kanilang Magnificat, ha? Sabi dito, Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria Mater Dei. Hanggang dyan na lang ako. Ngayon, sabi dyan, no? Ano sabi dyan? Si Maria ay babaeng bukod na pinagpala sa lahat. Nandun yung sa talata ng Lucas. Ano pa sabi? At yung anak, no, ay pinagpala din naman si Jesus. Kaya si Maria, tinawag na ina ng Diyos. Bakit? Ayon sa konsilyo ng Chalcedon, no? Ayon sa konsilyo ng Chalcedon ng mga unang Kristiyano na nagpatuloy ng iglesia at nabuhay ayon sa banal na kasulatan, sila'y naniniwala na ganap na Diyos ang Panginoon. Ganap din na tao. May dalawang kalikasan at dalawang kalikasan ngunit iisang persona. Tandaan, hindi kalahating Diyos, hindi rin kalahating tao, sa halip may 100 Diyos at 100% tao. Tunay na tao, tunay na Diyos. Maliwanag yan, ano? Ngayon, ano ang tawag doon sa pagkakatawang tao ni Jesus? Yun po ay tinatawag na incarnation. Sabi ni San Agustin ng Hippo, no, Arsobispo ng Hippo, ang sabi niya, no, kung ipipilit mong ipasok ang Diyos sa isip ng tao, ay hindi niya ito maipapasok sa kanyang isipan. Bakit? Gaya ito ng dagat na ipinasok sa isang butas na hindi kayang maglaman or mag-fill doon sa butas na iyon.
No? Ganon katindi ang pangyayaring ito sa Biblia na isang pambihirang bagay na ang Panginoon ay nagkatawang tao. No? Kaya nga, napakapalad natin. Bakit? Ang sabi sa Mateo 1:23, nasa atin ang Diyos, yung Emmanuel. Nasa atin ang Diyos. Ano? So, hindi lang taong-tao, kundi tunay na Diyos, tunay na tao. Sabay, hindi dalawang Jesus na Diyos at tao, kundi isang persona. Nagsanib sa Kanya ang dalawang kalikasan. Anong tawag doon? Hypostatic union. Oh, referred yun by the Council of Nicaea. No? Yan ay pinag-aatibay sa konsilyo ng Nicea ng mga unang Kristiyano. Okay, so dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Zach, 7 minutes. Pa-unmute, bro. Your time starts now, bro. Pa-unmute mo na, bro, Zach. Bro, Zach, pa-unmute mo na sa mic mo, bro. Ay, sorry. Nakamute pala ako. Oo. Okay. Magandang gabi sa iyo, Mr. Moderator, at saka kay Brother Denmark. So, ang una niyang ginamit na talata ay Juan 1:1. So, babasahin ko lang ha bago ako magtatanong. Parang pinaka-premise lang to. Sabi dito, nang pasimula siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ang topic natin, patutunayan ni Denmark na fully God and fully man nang ipinganak si Kristo. Okay? Ito ba nang pasimula? Yung berbo, ano ito? Diyos o hindi? Diyos, buliwanag dyan. At ang salita ay Diyos. Napakaliwanag ano. So, hindi na kailangan magpalabuin. Kay Hologos, Poston Teon. Nakasulat na ba ito sa talata? Hindi naman na kailangan pang hulaan. Oh, next question. Okay, sunod na tanong. Ang sabi rito, at ang berbo ay sumasa Diyos. Sino yung sumasa Diyos? Siyempre, yung anak, yan po ay tinatawag nating eternal generation ng anak galing sa ama. But it doesn't mean meron siyang origin. It means tumutukoy po yan sa relasyon ng anak doon sa ama. Ayan. So, next question tayo. Okay, sunod na hihimayin natin ha. Ito ang ganito ang paraan natin. Ang sabi sa huling pray, sa huling sugnay, at ang berbo ay Diyos. Ngayon, ang tanong ko dito, nung sinabi sa huling sugnay at ang berbo ay Diyos, ipinanganak na ba dito yung berbo o hindi pa? Ay maliwanag na ipinanganak diyan dahil sabi sa 14 at nagkatawang tao ang salita. Maliwanag na yung huling taludtod tumutukoy doon sa kalikasan nung nagkatawang tao na berbo. At ang sabi, at ang berbo ay Diyos. Maliwanag na kahit doon sa 3, ang sabi doon, hindi magagawan lahat ng bagay kung wala siya. Ibig sabihin. Okay, sunod na tanong. Next question. Sunod na ginamit mo dito, yung John 1:14. Ang sabi kasi rito, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian ng gaya sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ipinanganak ba ito? Yung sinabing at nagkatawang tao ang berbo? Yes or no? Ay yes. Pinanganak talaga yung kanyang pagkatao o yung tinatawag nating psyche
no, yung kanyang buhay na pagkatao. No, hindi ho ipinapanganak yung buhay na pagka-Diyos, yung Zoe, kundi ang ipinapanganak yung buhay na pagkatao, yung psyche. Ayon ho yan sa Biblia. Next question. Okay. Ginamit mo rin itong Colosas 2:9. Babasahin ko ha. Ito para malinaw sa ating mga manonood. Ito po ang sabi mga kapatid. Colosas 2:9. Ang sabi po rito, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Aware ka ba dito na may tumatahan sa kanya at hindi sinabing siya yung tumatahan sa sarili niya? Yes or no? Mali ho pagkaka-interpret nyo po dyan. Mali po ang intertextuality nung Greek lexicon na ginagamit niyo. Kaya nga po ginamit ko yung magandang balita kasi mas malapit siya doon sa Codex Sinaiticus. No, na ang sabi doon, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Yun po ang tamang pagkakasalin ng talata ayon ho sa Griego, no? Hindi ho yang binabasa ninyo. Okay. Next question. Pag ibababa natin kasi dito sa talata na to, na 11, ang sabi rito, nasa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Nung sinabi ba dito sa talata na ito na sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo, inaamin mo ba kung fully man and fully God si Kristo, mayroong Diyos na tinuli? Yes or no? Ito yan sagot, no. No? Ang tinuli, yung pagkatao ni Jesus. But it doesn't mean hindi rin sa Diyos. Kaya nga ang sabi sa naunang talata sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Sabi doon sa ating binasa, letra por letra. No? So, hindi tinutuli ang pagka-Diyos at tinutuli yung pagkatao dahil mayroong dalawang buhay si Jesus. Buhay na pagkatao at buhay na pagka-Diyos. Next question. Okay, next question. Ginamit mo yung Mateo 2:11. Pabasahin ko ulit. At nagsipasok sila sa bahay at nakakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatiri pa sila at nangagsisamba sa kanya. Pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay, ang bilis Ilang oras ba yan? 7 minutes lang, 7 minutes lang. Sige. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So dako tayo sa ating negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna kay Elmer Toboso, The Man Jesus Christ is Fully God, ayon sa salin ng Unlock Dynamic Bible. Shoutout din kay MJ Brofer by sa Camacho Jr. Walang Diyos na tinutuli. Ang tinuli ay yung kalagayang laman noon. Siya ay nagkatawang tao. Shoutout din kay Liluch Lavena. Kasama natin ang Diyos sapagkat nanatili kay Jesus ang Espiritu ng Diyos. Minarapat na ang Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili kay Kristo. Kay Jesus. Shoutout din kay Damon Mendez. Si Maria ba, bakit nyo sinasampalatayanan? Ginawa nyo pa ng rebulto. Shoutout din mga kapatid kay Emi Alfonso. Oops, may punto si Bro Denmar. Shoutout din kay Edison Tejoco. Pagpasok ni Kristo, Espiritu sa sanlibutan, isang katawan, Jesus ang inihanda sa kanya. Sa kalooban niyaon, tayo ay pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsay magpakailanman. Ang Kristo ay Espiritu, ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Mahaba yung comment niya. Shoutout na lang bro. Shoutout din at basahin nyo. At shoutout din dito kay syempre Emi Alfonso. At Jenny Kapampangan, Zach, sumuko ka na. So
mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating negative presentation. So by the way mga kapatid, meron tayong bisita ngayon. Friend ko to sa Facebook. Isang malaking shoutout kay Brother Glenn Joaquin. Shoutout sa iyo. At si Sister Marta, I think pumasok kanina at lumabas din. So shoutout sa iyo, Sister. At tuloy-tuloy tayo. Brother Mark, bagong pasok na din. Brother Edelos, nandito din. At Brother Albert and Debaters Convention, syempre. So malaking shoutout sa Debaters Convention na laging nandito. At Bro Zach, bilang negative. Proceed, bro. Okay, maraming salamat po. Magandang gabi sa mga manonood at magandang gabi sa moderator at kay Brother Denmar. Ang topic po namin ay patutunayan ni Denmar na fully God and fully man si Kristo nung ipinanganak. Okay? So, una, ginamit niya yung mga talata na Juan 1, Colosas, Lucas, Mateo hanggang Lucas 1:18. So, dito tayo unang sasagot. Dito sa Lucas 1:80, babasahin po natin. Ginamit po niya ito. Ito po ang sabi, mga kapatid, Lucas 1:80. Ito po. Ang sabi rito, at lumaki ang sanggol at lumakas sa espiritu at nasa mga ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. No? Kung papansinin po natin mga kapatid, lumaki ang sanggol. Ngayon, kung fully God and fully man, dalawa ang kanyang kalagayan, lumaki din yung Diyos. Yan ang lumalabas sa argumento ni Denmar. No? Lumaki ang sanggol, nakaparallel dapat, lumaki din yung Diyos. Kasi fully God, fully man si Kristo. Hindi pa pwedeng sabihin natin mga kapatid na sanggol lang ang lumaki. Fully God and fully man ang pinapatunayan niya. Nakaparallel yan. So, magkakaproblema po tayo kapag tinayuan po niya na ang Diyos ay lumaki din. Ngayon, pag sinabi niyang hindi lumaki ang Diyos, so ibig sabihin mga kapatid, tao si Kristo nung ipinanganak. Hindi po siya fully God. Okay? Tapos, ang sabi rito, at lumakas sa espiritu. Teka muna, Diyos yan eh. No? Di ba pagka Diyos, walang kahinaan? Pero ang sabi rito, lumakas sa espiritu. Bakit ganito ang sulat? Lumakas sa espiritu kasi nga fully man siya. Okay? Hindi po niya taglay yung kanyang pagka-Diyos. Kasi malinaw po mga kapatid na bagamat siya'y nasaan yung Diyos, no, ay hindi niya minarapat ang makipantay sa Diyos. Bagkus hinubad niya ito. Kay Denmar, walang hinubad. No, dala-dala niya pa rin yung pagka-Diyos. Kaya nga ang sabi niya, ipinanganak si Jesus fully God and fully man. Pero, mababasa naman natin, hindi niya minarapat ang makipantay sa Diyos. Kaya dito, sa dalawang talata po na yan, ay nagpapatunay po na hindi po totoo yung pinagkakalat ni Brother Denmar na nang ipinanganak si Kristo, fully God and fully man. Ngayon, pansinin po natin dito sa ginamit dito sa Juan 1:1. Salubungin po natin yan isa-isa. Ang sabi po rito ng talata, nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Dito, Diyos siya. No? Diyos. Ang sabi rito, yung berbo, Diyos. Pero ang topic namin, nung ipinanganak. Okay? Pansinin ninyo, yung berbo na yan, ang sinasabi niya rito sa John 1:14, ang sabi ni Denmar, nung nagkatawang tao, pinanganak na yung Diyos. Pero pansinin natin, sabi dito, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian ng gaya sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Diyos ba ang ipinanganak dito? Hindi.
Ang ipinanganak, ang tinutukoy po dito, nagkatawang tao ang berbo. Ano ang katumbas ng pagiging katawang tao? No? Ng berbo. Yan po ay nasa Hebrew, no? Yan po ang sagot dito. Sabi po rito, Hebrew 1, 2 hanggang 3. Sabi rito, ang Diyos na nagsalita noong unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Nais siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. Yung Diyos pala na nagsalita sa panahon ng magulang, panahon ng mga propeta, ito rin yung nagsalita sa pamamagitan ng anak. So, ibig sabihin, kapatid, yung ginagamit niya dito na ang Colossus 2:9 na sabi, ang nananahan ang buong pagka-Diyos, ay kasi po, merong Diyos na tumatahan kay Kristo. Yun yung nagsasalita. Hindi po mismo si Kristo yung Diyos na tinutukoy dito. Kaya hindi po sinasang-ayunan ng Biblia nang ipinanganak si Kristo, fully God siya. Kasi yung Diyos na nagsalita sa panahon ng magulang, yun ang nagsasalita sa pamamagitan niya. Kaya, ang pinakamalapit na salin po ng Colossus 2:9, nananahan sa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Kasi pansinin natin sa John 14:10. Si Kristo po ang nagpapatunay dito na may tumatahan po sa kanyang Diyos. Hindi po siya mismo yung Diyos na, tao pa. Kasi pinanganak nga siya, tao. Hindi siya fully God. Ito, pansinin ninyo ha. John 14:10. Ito po ang sabi. John 14:10. Ito po ang sabi ng talata. Si Kristo nagsasabi nito ha. Sabi niya rito, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Kaya lang kay Bro Denmar, si Kristo pa rin. Si Kristo daw yung hindi niya pinaniniwalaan si Kristo na may tumatahan na Diyos doon sa laman. At sabi niya dito, yung Ama ang tumatahan sa kanya. Kasi nga, nung pasimula siya ang berbo, Diyos siya, di ba? Pero nung ipinanganak siya, tao na siya. Ngayon, ang sinasabi ni Kristo rito, hindi na siya Diyos dito kasi tao na siya. Kaya nga sabi dito, sa Hebrew at saka dito sa John 14:10, nung naging tao yung berbo, hindi pa pwedeng Diyos pa rin. Tao talaga siya kasi tatahan yung Ama sa kanya at magsasalita. Sabi doon sa Hebrew 1:2 hanggang 3, na yung Diyos na nagsalita sa panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, ay muling nagsalita sa mga huling araw sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yung anak? Yung dating berbo. Tapos yung dating berbo na yon naging tao. Hindi sinabing ang berbo na Diyos, nung ipinanganak, Diyos din, tao pa. Hindi pwede na sinasabi nating magkasabay. Kasi kung magkasabay po yan nag-i-exist, Diyos at tao din, kung ano ang nangyari doon sa tao, nangyayari sa Diyos. Kung tinuli yung tao, natuli ang Diyos. Kung lumalaki ang tao, lumalaki ang Diyos. Kung nanghihina ang tao, nanghihina ang Diyos. Kasi nga, fully God, fully man itself. Pero hindi po gano'n ang sinasabi ng talata. Kaya nga sa John 8:40, di ba? Na ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Bakit niya sinasabi? Kasi nga tao siya nung ipinanganak. No? Tapos, yung Lucas 1:80, ginamit din niya. Sabi rito Lucas 1:80. Sabi rito, Lucas 1:80. Pansinin niyo ikinukunik ko lang dulo-dulo. At lumaki ang sanggol. Bagamat ginamit ko nito kanina, pero dahil nga para ma-emphasize ko sa inyong lahat, na tao talaga yung ipinanganak, hindi po Diyos.
Kasi hindi nga siya nakipantay sa Diyos, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, tao siyang ipinanganak. Ngayon, nung tao na siyang ipinanganak at hindi Diyos, kaya siya lumalaki. Ito ang sabi. Sabi dito, at lumaki ang sanggol. Wala kasi nakalagay dito, at lumaki ang sanggol, at ang Diyos ay lumaki. Kasi nga, fully God, fully man, wala pong sinasabi. Ang lumaki yung sanggol. Bakit lalaki? Kasi nga tao. Walang Diyos na lumalaki. Ito pa sabi, at lumakas sa Espiritu. Bakit kaya tinutukoy na lumalakas siya sa Espiritu? Kasi nga, yung tinutukoy na Espiritu dito, Espiritu ng tao. At ito yung inihabilin niya nung bago siya mamatay. No? Na, Ama, inihabilin ko sa iyo ang aking Espiritu. No? So, kung fully God, fully man, no? Magkasama, may Diyos na namatay, may Diyos na napako. Okay, so Wala dyan, pong talatang nagsasabi ka na. Salamat. okay, so dako tayo mga kapatid sa ating first cross ng affirmative. Brother Denmar, your time starts now, bro. Okay, ayan. So, thank you so much, Mr. Moderator. Unang tanong, Sak. Anong tanong? Puntahan natin yung John 1:1. Okay. Puntahan natin yung John 1:1. Dito sa John 1:1, Sak, en arche po logos, tatagalogin ko na or Englishin ko na baka hindi mo maintindihan eh. In the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. So, ina-affirm mo ba na yung salita ay Diyos? Yes or no? Yes. Kasi hindi pa siya pinapanganak dyan eh. Oh, yes. Nang pasimula kasi yan. Nang pasimula siya ang berbo. Ay, yung berbo, Diyos eh. Pero ang topic natin, nung ipinanganak siya, berbo pa rin ba siya? O Diyos pa rin ba siya? Hindi. Kaya nga ang sabi sa John 1:14, at nagkatawang tao ang berbo. Paano nagiging tao ang berbo? Ipinanganak. So, ibig sabihin, yung ipinanganak, tao, hindi yung berbo. Okay, next question. Next question. Sa mga kasunod na talata ng 14 sa 18, yung salita sa Greek na monogenes theos. Ano ang kahulugan ng monogenes theos? Objection, Mr. Moderator. Hindi ko pa ginamit yung salitang monogenes theos eh. Kasi ang first stand natin, ang rule natin, kung ano yung unang presentation, kasi wala pa rebuttal, hindi siya pwede magtanong. Hindi ko pa namin ginamit. Okay, so nare-recognize ko yan agad, brother, negative ha. So automatic next question tayo. Okay, verse 3, ayon sa konteksto pag-aralan natin yung 1:1 ayon sa konteksto. Sa verse 3, sabi diyan, walang bagay na ginawa kung wala siya. Tanong, tanong, ito bang nagkatawang tao? Kung wala itong nagkatawang tao, may bagay bang nilikha? Meron o wala? Okay. Meron. Kasi nga, meron. Kasi, hindi pa siya pinapanganak dyan na tao. Medyo nalilito siya eh. Kasi, ang topic natin, yung pagkapanganak. Bakit mo ko tatanungin nung hindi pa siya pinapanganak? Siyempre, of course, ginawa lang sa pamamagitan niya kasi hindi pa siya pinapanganak. Diyos pa nga siya nun eh. Next question. Okay. Next question, next question. Ito. Pupuntahan natin ikaw doon sa Lucas kasi sinundan mo ako sa Lucas eh. Okay. Doon sa Lucas nung binanggit ni Elizabeth, bakit naparito ang ina ng aking Panginoon? Yung salitang kurios o yung Panginoon doon sa Lucas 1, yun ba ay tumutukoy sa tao o tumutukoy sa Diyos? Tumutukoy po sa tao. Bakit? Kasi ang sabi dito,
At ano nga nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin? Kasi sa Old Testament, ang Diyos walang pasimula, walang wakas. Kung Diyos ang tinutukoy dito sa Lucas 1:43, sinisira niya ang buong kasulatan. Kasi pinagpapalagay mo, yung Diyos pala nagkaroon na ng anak sa New Testament. Wala pong ganun. Next question. Next question. Follow up follow up. Sa diksyonaryo ng Griego, mababasa na kapag ka-curious ay iuuri mo sa tao. Saan po? Okay. Wala akong maituro kasi hindi ko napagandaan yan. Pero, biblical po tayo. Kung sinasabi po sa Old Testament na ang Diyos ay walang pasimula at walang wakas, hindi siya magkakaroon ng ina. Yung Diyos. Kaya kung ikaw may unawa na ang Diyos sa Old Testament ay may walang pasimula, walang wakas, tapos nagkaroon bigla ng ina, may problema kang malaki dyan. Next question. Okay. Next question. Okay. The next question, ano? So, yung binabanggit ni Pablo, punta natin yung binabanggit ni Pablo, no? Yung sinasabi mo sa Colossus. Si Pablo din naman na nagsabi, mayroong iisang Diyos, mayroong iisang Panginoon. Tanong, pinantukoy ba ni Pablo yung iisang Panginoon sa tao o sa Diyos? Okay. Yung tinutukoy po dyan na isang Panginoon, tumutukoy po dyan kay Kristo. At yung isang yung isang Diyos. Objection? Sige. Ang aking pong tanong ay categorical. Saan po tumutukoy yung sinasabi ni Pablo na iisang Panginoon at mayroong iisa tayong Panginoon? Yun ho ba ay sa Diyos o sa tao? Mr. Moderator, Diyos o sa clarification lang. Okay, clarification. Pero depende yan kay Denmar ha. O ika-clarify niya. Clarification lang kasi sabi niya Colossus na Colossus. Tapos ang sinasabi niya isang Panginoon at isang Panginoon. Parang wala naman yatang sinasabi sa Colossus isang Panginoon at isang Panginoon. Okay. Bro Den. Ibigay mo yung talata. Ibigay niya yung talata, Mr. Moderator. Okay, so Bro Den, ika-clarify mo ba or doon ka pa din sa tanong mo? Okay, clarify natin. Si Nakatime-stop pa din. Pablo na nagsulat. Okay, si Pablo na nagsulat ng Colossus 2:9, siya rin na nagsulat ng unang Korinto 8:6 na ginagamit mo, no? Na narinig ko kanina. Ginamit mo kanina nakasulat dito sa akin yung unang Korinto 8:6 na mayroong iisang Panginoon. Yung salitang Panginoon, saan tumutukoy? Sa Diyos o sa tao? Sa Diyos o sa tao? Sa tao po yan. Tao. Kasi kung babanggit ko, sa tao po yan, sa tao. Kasi, ang sabi doon, tayo'y may isang Diyos. Ang tinukoy na Diyos, yung Ama. At isang Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. Di ba, naging tao na nga siya ang Panginoong Jesucristo dito. O di tao yung tinukoy doon na Panginoon. Next question. Next question. Okay, next question. Ngayon, ang tanong ko naman sa iyo, kung yan ay tumutukoy sa tao, ang sabi diyan, ang lahat ng bagay ay sa pamamagitan niya. Meron ba na taong Panginoon na ang lahat ng bagay ginawa sa kanya? Meron o wala? Wala. Wala. Pero, yung sinasabi dyan, at lahat tayo ginawa sa pamamagitan niya, nung hindi pa nga siya pinapanganak. Kasi, kinaklaro ko sa'yo, wag mong paghaluin. Yung hindi pa siya pinapanganak, natural, ginawa ang lahat sa pamamagitan niya. Pero nung ipinanganak siya, doon naman papasok yung ipinanganak, ginawa ang lahat, ukol sa kanya. Ibig sabihin, mamanahin naman niya. Yun po ang Next malinaw question, dyan. next Next question. Okay, next question. Maliwanag, ang pinapalo up ko, yung nasa unang Korinto 8:6 na binasa mo rin. No? At mayroong iisang Panginoon na ang lahat ng bagay ay sa pamamagitan niya. Uulitin ko yung tanong. Sa unang Korinto 8:6, sabi mo, ang Panginoon doon ay tao. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate at dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna
Sa ating nasa live, sabi ni Grace Fernando, Isaiah predicted a child is born to us and he will be called Eternal Father. Jesus and Father God is one. Shoutout din kay Fernando Camacho. Haha, ang galing talaga ni Zach. Nakaiwas sa tanong ni Denmark gamit ang rules. Good job. Peace, my friend. Shoutout din mga kapatid kay Johnny. Kapangpangan, tagilid si Zach. Sumuko ka na. Shoutout din kay Diamond Mendez. Mali ka. Mali paliwanag mo sa Hebrew 1 verse 2. Ituloy mo ang pagbasa sa Hebrew 1 verse 3. Shoutout din kay Elmer Taboso na nagsita siya ng Hebrew 1 verse 2 na nagpapatunay na Diyos nga si Kristo. Pati yung Juan 14:20. At sabi ni Fernando Camacho, uhaw na ako, Karasha. Ayan. So, actually, marami dito. Albert Hinkel, my goodness, Nancy Couture. At shoutout din kay Leluch Lavena, kasama natin ang Diyos sapagkat nananatili kay Jesus ang Espiritu ng Diyos. Minarapat ang Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili kay Jesus. Shoutout din kay Pastor Jeff T. Orieta, Bishop Raimondo Irames, at Edison Tejo. So, Brother Den, 10 minutes of rebuttal, your time starts now. Mga kapatid, lumalabas ang daming Panginoon. Bakit? Kasi ayon kay Zach, ay basta manatili ang Espiritu ng Panginoon at sumakanya ang Diyos, siya na ay tao na Panginoon. Isipin nyo, yung Panginoon ay ipinantuko niya sa tao. Ngayon. Okay, clarification. Pero depende yan kay Denmark, ha? Okay. Okay na? Okay. Okay ha. Patuloy tayo. Walang interruption. This is my manifestation, Mr. President. Mr. Speaker. Okay. Ngayon. Dito sa unang Korinto 3:16, ang sabi diyan, ang Diyos ay tumatahan sa inyo. Kung ibig sabihin, pagka pala ang Diyos tumatahan sa atin, tayo din ay Panginoon. Pala, tawagin na lang natin Lord Mark, Lord Rasha, Lord Zach, Lord Edelos, lahat talag Lord. No? Kasi, tumatahan sa atin ang Diyos eh. Ibig sabihin pala, Panginoon na tayo. Ano ba naman klaseng argumento yan, Zach? Ngayon, may sinasabi siya. No? Dito sa Lucas 1:80 yung ating ginamit. Lumaki daw yung sanggol kaya lumaki ang Diyos. Ito'y tinatawag na fallacy of non-sequitur or false conclusion. Bakit? Hindi ko naman yan kinunclude yan eh. Ang pinatutunayan ko sa Lucas 1:80, si Jesus ay may katangian na tao. Pero hindi niya dinideny yung ibang talata na ating ginamit na si Jesus din ay tunay na Diyos. Pinapatunayan lamang niya na yung kanyang pagiging tao ay lumaki. Uulitin ko ulit, Zach. No? Uulitin ko ulit. Ayon sa Griego, may dalawang buhay si Jesus. Ang Psyche at Zoe. Yung Zoe ay buhay na pagka-Diyos, at yung Psyche buhay na pagkatao. Ngayon, ano ba yung lumaki doon? Yung kanyang buhay na pagkatao. Bilang tao, malamang lalaki siya. No? Kaya, hindi nun pinapawalang sala yung ibang talata ng Biblia sa katulad ng maraming ginamit ko. No? Ang dami ko nang ginamit eh. Nung sinamba siya ng 3 hari, nagaling sa silangan. Ano ba? Nung tinawag siyang Emmanuel. Tinawag siyang Mighty God. No? Di ba? Sabi doon, Emmanuel, sumasa atin ang Diyos. Yung sinabi pa ni Elizabeth na naparito ang ina ng aking Panginoon. Ngayon, mamaya pupuntahan natin yan. Pangalawa, sabi dito, ano pa yung sinabi niya? Sabi niya dito, hinubad. Ito, hindi ko na itanong to eh. Ito sa Greek ito, maganda ito, Zach eh.
yung Morpheteo. Yung Morpheteo, yung form of God o yung anyong Diyos. Ibig sabihin, si Jesus pala ay Diyos, hinubad niya lang. Saan niya dinala yung kanyang pagka-Diyos? Ibig sabihin, yung kalikasan ng Kristo mo nahuhubad na parang damit na isinasampay. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Kaya nga nilinaw ni Pablo sa talatang 8, sabi niya, at nagpakumbaba, naging masunurin, hanggang sa kamatayan sa krus. Ayun ang ibig sabihin ng paghuhubad. Huwag mong ilalagay sa yung isang talata sa isang pedestal na wala sa konteksto. Isa pa. Yung Juan 1:1. Maliwanag ito kaya natin pinatutunayan na si Jesus nung ipinanganak siya ay siya'y tunay na Diyos at tunay na tao sapagkat hindi nawala ang pagka-Diyos ni Jesus. Siya ay berbo na Diyos na nagkatawang tao. Tinawag na monogenes Theos o the only begotten God sa John 1:18. Hindi mo puputulin sa John 1:1. Itutuloy mo John 1:3, John 1:14, John 1:18, tutuloy mo lang. Hanggang dun sa pinakadulo, John 1:29. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Di ba? May tao ba na nag-aalis ng kasalanan? Kung ang sagot mo ay meron, bumalik ka na lang sa Katoliko. Kasi may taong nagpapatawad ng kasalanan doon. Tanggap mo naman pala na may taong nagpapatawad ng kasalanan. Walang ibang tao na makapagpapatawad ng kasalanan liban lamang sa Diyos. Sabi doon ni Marcos 1:4, ang Diyos lamang ang nagpapatawad, hindi ang tao. So, hindi mo pwedeng ilagay yung kordero ng Diyos doon sa kanyang pagiging tao. Siya ay Diyos. Ngayon, eto ang curious, sabi mo dito, wala kang reference. Wala kang reference na magsasabi na ang curious ay ginagamit sa tao. Ngayon, assignment mo to. Kung hindi mo masagot sa debating ito, na yung curious tumutukoy sa tao, lalabas dito sinungaling ka. At ang ama ng kasinungalingan ay yung dyablo. Ang curious, tumutukoy palagi ito sa Diyos. Sa napakaraming beses na ginamit ito sa talata ng Biblia, ito'y tumutukoy sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman, dito, sabi diyan, ginamit niya yung 8:6, mayroong isang Diyos. Wala yung salitang lamang dyan sa Greek. Wala dyan. Walang aletenon, mononteon. Aletenon, aletenon, monopater. Yung isang Diyos lamang, walang ganun eh. So, walang ganun sa Greek, So, ang nakalagay diyan, isang Diyos, ang Ama. Hindi sinabing isang Diyos lamang. Walang ganon. Argumentong Iglesia ni Manalo yan eh. Ngayon, sabi yan, iisang Panginoon. Yung iisang Panginoon, maliwanag tumutukoy sa Diyos. Ano sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Hindi nagulat yun Panginoon ko at Diyos ko. Di ba? Kaya, ganito. Tingnan mo, sasabihin mo dito, Hebreo 1:8.
Ginamit yung Hebreo 1:2. Baba mo ng 3, kung ano ang Ama, gayon din ang anak. Nakalagay doon eh. Kung ano ang Ama, ang Ama, ano ba ang Ama? Diyos. Gayon din ang anak. Hindi Diyos. Kaya sabi sa Hebreo 1:8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong trono, O Diyos. Diyos naman pala, sak. Lahat ng ginamit mo dito, sak, bumubumerang sa'yo. Ngayon, sabi mo dito, ang nangyayari sa tao, nangyayari sa Diyos. Yes, ang Diyos ay ipinanganak, ang Diyos ay namatay. Bakit? Dahil, sino ba ang namatay? Isang persona na may dalawang kalikasan na hindi maaaring paghiwalayin. Ibig sabihin, yung pagka-Diyos nga ni Jesus, dinala niya hanggang hukay siyang bumuhay sa kanya. Juan 10:17. Ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin ko na magbuli. Ibinigay niya yung kanyang buhay na sa iki. Binuhay siya ng Zoe. Kaya nga may dalawang buhay si Jesus. Buhay na pagkatao at buhay na pagka-Diyos. Di ba? Magkasama sa isang persona. Intindihin mo sa magkaisa sa isang persona. Huwag mo sabihin, hindi pwede kasing ganito. Hindi pwedeng ganyan. Lumilitaw sa interpretation mo lang yan. Madaling tumutol, pero mahirap magpaliwanag. Okay, so dako tayo mga kapatid sa second cross ni Brother Zach. Your time starts now, bro. Hello. Dinig na po ako? Okay. So, unang katanungan, Bro Denmar. Kasi rebuttal na to, general na po yung paraan ng pagtatanong po natin. Ang sabi po niya, isa-summary ko na lang dahil rebuttal to. Ito ang tanong ko, Bro Denmar. Totoo ba na may conclusion ka na Diyos ang ipinanganak? Yes or no? Yes. In respect of his manhood, according to Council of Chalcedon, God was born in respect of his manhood or in accordance with his manhood, according to Council of Chalcedon. Next question. Okay. Kung may conclusion ka na ang Diyos ang ipinanganak, Diyos na tao pa. So, totoo ba, ina-affirm mo ba na kung ano ang nangyayari doon sa laman, doon sa tao, nangyayari sa Diyos? Kasi nga, tao na, Diyos pa. Yes or no? Kung ano yung, 10 seconds. Kung ano ang kung ano nangyayari sa persona, yun din ang nangyayari doon sa kanyang dalawang likas. Dahil ang nagdadala ng dalawang likas ay isang persona din. Hindi dalawa. Hindi magkahiwalay. Next question. Okay. So, in-affirm mo naman na kung ano yung nangyayari doon sa persona, doon sa tao, nangyayari sa Diyos. Ito yung tanong ko. Nung tinuli yung persona, yung tao, natuli ang Diyos mo. Yes or no? Natuli ang Diyos sa kanyang pagkakatawang tao in respect of his manhood according to Council of Chalcedon. Kaya nga merong identifier. God was born, God was died, God was circumcised in accordance with his manhood, ayon sa kanyang pagkakatawang tao o pagkakatawang laman. Next question. Okay. So, in-affirm mo naman na yes, sabi mo, natuli ang Diyos. Okay? Kasi nga, natuli ang persona. Ngayon, nung ipinako ngayon yung persona, naipako ba yung Diyos? Yes or no? Yes. God died literally in his human nature.
ang Diyos ay namatay sa krus sa kanyang katawang laman o sa kanyang pagiging tao. Dahil siya ay nagkatawang tao. Di ba? Kasi ang subject of action is the person, not the nature. No? Kaya masasabi natin, Jesus literally died on the cross. In accordance with his manhood, according to Council of Chalcedon. Next question. Okay. Sunod na tanong. Sabi mo, nabanggit mo kasi, si Kristo, nung tao, sabi mo pa nga, may tao bang nagpapatawad? No? Nag-aalis ng kasalanan? Diyos lang ang nagpapatawad. Ina-affirm mo ba to na sinabi mo yan, na Diyos lang ang nagpapatawad? Yes. Ang Diyos lang talaga ang nagpapatawad ng kasalanan. Wala nang iba. Kaya nga sabi doon Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Yung Kordero ng Diyos, siya rin tinawag na monogenes Theos or only begotten God. John 1:18 and John 1:29, magkatabi lang yan. Kaya nga ilalagay natin sa konteksto yan Di ba? Next question. Okay. So, in-affirm mo na naman, Diyos lang ang nagpapatawad. Ito ngayon ang tanong ko sa iyo, Bro Denmar. Ikaw ba, Bro Denmar, kapag nagkasala sa iyo ang nanay mo, hindi mo siya pinapatawad kasi wala kang karapatan? Ina-affirm mo ba yan? Yes or no? 10 seconds. Hindi usapin dito yung nanay ko. Ang usapin dito si Kristo. Huwag mo idama yung nanay ko kasi walang kinalaman dito. Counter objection, Mr. Moderator. Opo. Hindi po talaga nakasentro sa nanay. Yung lohiko ng pagpapatawad po ang dinadrive ko. Kasi sabi niya, Okay. Diyos lang ang nagpapatawad. Ngayon, tinanong ko siya, ikaw ba, Bro Denmar, kapag may hindi na nanay, babaguhin ko. Kapag may taong nagkasala sa iyo, Bro Denmar, hindi mo ba pinapatawad? Yes or no? Okay. Counter ako. Proceed, Objection, counter Mr. Moderator. Hindi po ako, hindi po yung nanay ko at lalong-lalo na yung ibang tao usapin dito. Ang usapin po dito ay ang Kristo. No? Ayan po ay policy na naglalayo doon sa ating pinaka-main topic o tinatawag na strawman policy. Okay, dito tayo sa ating judgment, no? So, ang judgment natin dito, mga kapatid, meron tayo sa rule na pwede namang magtanong ng mga personal question, gaya ng pagbanggit ng nanay, etc. Pero, pwede ding itanggi ng ating sumasagot dahil this question is too personal or too need to private ba, parang ganun. So, Bro Denmar, tinatanggap ko as a valid question naman, pero gusto kong malaman kung ano ang sasagutin mo ba yung personal question. Okay, ang sagot ko 10 seconds. Proceed. Okay. Ang tanong po ni Sak kasi ay lumalagay sa red herring or sa strawman policy, kaya hindi po natin sasagutin yan. Yan po ay false logic. No? Yan. Next question. Okay, sunod na tanong, Bro Denmar. Sabi mo, sa 1 Corinto 8:6. Ayan, ginagamit mo yan. Sabi mo, walang lamang doon sa 1 Corinto 8:6 na tayo'y may isang Diyos lamang ang Ama. Ina-affirm mo ba ulit ngayon na walang lamang doon sa talata? Yes or no? Yes po, sa original na Greek wala pong lamang. Kung may papakita po kayo sa akin na Greek manuscript, no? Kahit anong codex or ano bang manuskripto ng Greek na nagsasabi na mayroong lamang diyan sa talata, ay aaminin ko nagkamali ako. Pero kung wala kayong maibigay sa akin sa Greek, kayo po ang mali dito. Next question. Next question. Sige. Next na tanong. Sabi mo, sa original ay walang lamang. Ina-affirm mo yan. Ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Ginagamit mo ba sa ibang debate yung 1 Corinto 8:6 na lamang? Ginagamit mo ba yan sa ibang debate mo? Yes or no? Yes or no? Ay no! No.
Hindi ko po ginagamit yan kasi bilang isa pong kilalang Doctor of Theology na meron pong background sa biblical studies and biblical language like Greek and Hebrew, no, hindi po advisable na gamitin yung lamang doon sa talata na wala naman po doon sa original manuscript, no? Kailangan po nakabase po tayo doon sa kung ano man po ang nakalagay doon sa manuskripto or codex. Okay, sunod na tanong. So, hindi mo ginagamit yung salitang ang Diyos, may isang Diyos lamang ang Ama. Ngayon, ito, sabi ni Kristo sa John 3:17 7 yata yun. minutes time. Okay, Ah, so okay. dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross at dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Brother Zach, banat bro. Okay. Magandang gabi ulit mga viewers at saka kay Brother Denmar at sa mga tao dito no sa loob. Napansin ko sa kanyang rebuttal, nag-conclude siya na ang Diyos ipinanganak. Pero mga kapatid ko, wala po tayong mababasa sa Biblia na ipinanganak ang Diyos. No? Ang mababasa po natin, may isang bata no na ipinanganak. Yung po mababasa natin at prophecy na po yan sa Isaiah 9:6. Ngayon, ang sabi doon sa Isaiah 9:6, at may isang bata na ipinanganak sa atin. At siya'y naatangan ng pamamahala sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yung tinutukoy po doon, hindi po kalagayan yung Diyos, kundi yung pangalan po. At sabi po doon, at ang kanyang pangalan ay tatawaging makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Hindi po kalagayan. No? Yan po ay isang pagpapatunay na hindi po tumatayo yung pinatutunayan ni Bro Denmar na fully God and fully man si Kristo nung ipinanganak. Kasi ang binabanggit doon, bata ang ipinanganak, hindi po ang Diyos. Kaya tinanong ko siya kanina mga kapatid na may conclusion ka ba na ang Diyos ang ipinanganak? Yes. So kung ang Diyos ang ipinanganak, kung ano yung nangyayari doon sa persona, doon sa tao na ipinanganak, nangyayari doon sa Diyos. Oo daw, in-affirm niya. No? Kaya nung tinuli yung persona, yung tao, natuli ang Diyos. Ay, in-affirm na naman niya, oo daw, natuli ang Diyos. No? Tapos, para hindi mahalata, yung human nature ang tinuli. So, di ba, nakikita natin na nagkokontrahan na po yan. No? Ang pinatutunayan niya kasi dito mga kapatid, Jesus Christ was fully man and fully God. No? That time na ipinanganak siya. Pero pagka nilalagay natin yung mga salitang tinuli yung tao, napagod, sinasabi niya yung human nature, yung natuli, yung napagod. Hindi niya sinasama yung Diyos doon sa iba. Pero malinaw ang kanyang stand, Diyos yung ipinanganak. Kaya kung ipinanganak yung Diyos, no, natuli yan, napagod yan, no? So, ganyan ang kalalabasan niyan. Ngayon, ginagamit niya pa yung yung 1 Corinto 8:6. Na ang sabi niya, walang lamang. Pero no, babasa naman natin na ginamit ni Kristo yun, yung lamang. Ang sabi niya sa John 3:17, at ito ang tamang oras, no, na makilala kanila na nag-iisang Diyos na tunay, yung Ama, at makilala ako na iyong isinugo. Ano yung mapapansin natin? Ikaw ang tanging makilala nila. Ikaw ang tanging makilala nila. Yung tangi, lamang yun. Yun yung diwa doon.
Bakit? Kasi nga, fully man siya. Hindi siya fully God nung ipinanganak. Oh, sana malinaw, no? Nasusubaybayan ng mga viewers yan. Tapos, para patunayan niya yung kanyang stand na fully God and fully man, Diyos lang daw ang nagpapatawad. Ngayon, tinanong ko siya, Bro Denmar, ikaw ba nagpapatawad? Medyo sinesegue niya. Sabi niya, parang personal na yan. Hindi pinag-uusapan yung nanay dito. No, hindi pinag-uusapan yung nanay ko rito, si Kristo. Yes, si Kristo ang pinag-uusapan natin, pero yung kay Kristo, ano bang pinatutunayan mo? Fully God and fully man. Kaya Diyos lang ang nagpapatawad, sabi mo. Nakakapit po 'yon. Pero hindi alam ni Bro Denmar na maging si Kristo, nag-uutos po 'yan na ikaw ay dapat magpapatawad. Saan naman mababasa yan, Zach? Diyos lang ang nagpapatawad. Sabi ni Bro Denmar. Ito po ang sabi ng talata, mga kapatid ko. No? Sabi po rito sa Mateo, no? 6:15. Walang kukurap, ha? Dapat ang may pakinig ay makinig. Ito po ang sabi. Isasama natin yung buong context dito sa 14 hanggang 15. Sabi rito, Mateo 6:14-15, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Oh, di ba? Sino yung tinuturuan niya? Mga Diyos ba? Diyos lang ba ang nagpapatawad? Hindi po nagtuturo si Kristo na Diyos lang ang nagpapatawad. Kaya mali po si Denmar. Porkit gusto niyang i-stand na Diyos lang ang nagpapatawad, kasi nga fully God, fully man si Kristo, hindi niya alam, lumalabag na siya sa prinsipyo ng pangangaral ni Kristo. Pansinin niyo, sabi ni Kristo rito, dapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. This is, sabi rito. Sabi rito, bukod dito, sabi rito, sa 14 pala, sabi rito, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. So nakikita natin dito, mga kapatid, hindi po totoo yung sinasabi ni Bro Denmar para maitayo lang yung kanyang tindigan na fully God and fully man si Kristo. Si Kristo lang, Diyos lang ang nagpapatawad. Di ba, man na siya si Christ nung ipinganak? Kaya sabi niya, Diyos si Kristo, tao pa, kasi nga, Diyos lang ang nagpapatawad. Ay, nako, delikado pong aral yan. Ito pa lang si Bro Denmar, hindi ito marunong magpatawad. Ang kalalabasan yan. Kasi, kung magpapatawad siya, Diyos na rin siya. Kasi Diyos lang ang nagpapatawad. Yun po ang logic na kalalabasan dyan. No? Ang linaw po Sa conclusion, bumawi ka, lilinawin ko sa iyo, ang dami mong baluktot nakatwiran para maitindig mo ang iyong stand na fully God and fully man si Kristo. Pero ang totoo po, tao talaga si Kristo na pinanganak. Kaya nga tinuli, napagod, no? Wala pong Diyos na napapagod. No, walang Diyos na tinutuli. Ang tinutuli po tao. At tao ang napapagod. At yung tao may karapatang magpatawad. Sino may sabi? Si Kristo. Ang sabi ni Kristo, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Dapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Kaya Bro Denmar, magbago ka ng stand. Mali po yan. Nagtuturo ka po ng mali. No? Kung marinig po ng bata yan, ay Diyos lang ang nagpapatawad. Lalaki po yung mga bata na yan na parang Duterte. Sorry, erase niyo po yan. Ang ibig ko sabihin dito, no? Lalaki po ang mga bata, no? Na hindi marunong magpatawad. Si Duterte nga nagpatawad pa . Di ba? Bakit nagpatawad? May mga nagpardon pa nga siya . So anyway, balik tayo sa topic. Kung ang isang tao po ay may doktrina
na Diyos lang ang nagpapatawad, delikado po yan. Ibig sabihin po, doctrinal po ang aral nyo. Hindi po biblical. No? Para lang maitayo po ni Bro Denmar yung stand na patutunayan ni Denmar na fully God and fully man si Kristo. Ginamit niya yung mga talata na yan. 1 Corinto, Mateo 6, Colosas 2:9, Lucas 1:43, Mateo 2:11, Galacia 4:4, Mateo 1:18, Lucas 1:80. No? Pero po hindi po na napapatunayan ng mga talata na kanyang ginamit na Diyos na tao pa. Bagkus umaayon po sa akin ang mga talata niya na pinatutunayan doon na nung si Kristo nung ipinanganak, tao po. No? Tinuli, napagod, naipako. Ang Diyos po hindi mo kayang ipako. Tapos sabi niya, ang Diyos lang nagpapatawad. May karapatang Hindi tayo tinuturuan ni Kristo na wag ang Diyos lang nagpapatawad. Maling-mali po yan, Bro Denmar. Ilan mo na po yan. Sabi mo, isang debate. Sabi mo, ako. Ikaw siya. Ngayon, alam ko na bakit sinasabi niyang doctorate siya. Kasi dinodoktor niya yung mga talata. Huwag mong doktorin yan. Salamat. So, pasensya na, parang merong tumutunog time na yon mga kapatid, ha. So, dako tayo sa ating second cross ng ating affirmative. Brother Denmar, proceed, bro. Yes. Okay. Ngayon, pinaninindigan mo ba, Sak, na mayroon talagang salitang lamang sa unang Korinto 8:6? Pinaninindigan mo ba? Yes or no? Yes po. Meron po kasi mababasa po yan. At maging ang mga scholar po, ginagamit po yan. Yung 1 Corinto 8:6 na sabi doon, tayo'y may isang Diyos lamang ang Ama. Bakit ginagamit yan? Kasi ginamit din ni Kristo yung salitang lamang. Ikaw lamang ang makilala nila na nag-iisang Diyos na tunay. Next question. Okay. Next question. Sak, ano po sa Greek yung salitang lamang? Ano po sa Greek yung salitang lamang? Mr. Moderator, 10 seconds po. Okay po. hindi ko po kasama sa aking presentation o ginamit yung mga pagsasalin ng mga language. Okay. Okay, next question. Babasahin ko na yung Greek ng unang Korinto 8:6, ha? Makinig ka. Okay, ito, premise ito. Ala himeis heis, Theos ho pater. Ulitin ko, ha? Ala himeis heis, Theos ho pater. Tanong. Alin dito sa binasa ko yung salitang lamang? 10 seconds, Mr. Moderator. Kasi sa Griego, ang pagkakaalam ko po, yung lamang ay monos. Ang ibig pong sabihin doon, alone. Kaya nga alone, lamang. Kaya po, yung 1 Corinto 8:6. Okay, next question. Next question. Sabi mo, alam mo naman pala yung Greek eh. Yung Greek ng lamang na monos. Or monon, no? Monon yan eh. Sabi niyan? Sa Juan 17:3 yan eh. Yung monon aletenon theos. Okay. Wala tayo dyan sa John 17:3. Mamaya tayo dyan. Itong 1 Corinto 8:6. Babasahin ko ulit. Ala himeis heis theos ho pater. Tanong, may mababasa ba tayo sa original Greek na monos dito sa 1 Corinto 8:6? Original manuscript? Meron o wala? Meron. Kasi binanggit mo naman eh. Meron. Kasi sabi mo, alam mo naman pala yung ibig sabihin ng lamang, yung monos. May nabasa ka man kanina, binasa mo palit-ulit. Next question.
Okay. Ngayon, tanong ko sa'yo, saang Greek version, manuscript, may mababasang monos dito sa unang Korinto 8:6? 1 Corinto 8:6 sabi mo ang ginagamit mo. Sa Tagalog nga po, meron. Pero sa Griego, kaya nga sabi ko sa iyo, hindi ako aware diyan. Inaamin ko naman pag hindi Sa ko. madaling salita. Okay. Sa madaling salita, hindi mo alam at hindi mo pinag-aralan yung Greek ng unang Korinto 8:6. Inaamin mo ba? Yes or no? Okay, hindi ko siya pinag-aralan in a sense Objection? na in a sense sumagot ako eh. Objection? Sige, Categorical po ang tanong ko. Inaamin niya ba na hindi niya alam at hindi niya pinag-aralan ang Greek ng unang Korinto 8:6? Yes or no? Okay. Pakisagot muna Amin. bago siya magpaliwanag. Yes daw. Yes, Proceed. inaamin ko na hindi ko pinag-aralan. Okay. Bakit? Kasi hindi na dapat palalimin. Parang ganito. Kung sa dagat, kung sa mababaw pa lang kaya mo nang maligo, bakit pupunta ka pa sa laot para sa malalim? Ganon ang prinsipyo ko. Kung kaya ko nang abutin sa mababaw, bakit pa ako pupunta sa malalim para lang question. makaligo? Next question. Okay, next question. Iwanan kita dyan kasi hindi mo na pag-aralan eh. Ngayon, eto susunod kong tanong. Yung assignment mo. Babalikan ko yung assignment mo ha. Saang diksyonaryo Griego mababasa natin na yung Kurios o yung Panginoon ay tumutukoy sa tao? Saan po yan? 10 seconds, Mr. Moderator. Kasi lumalabas po, referensya na po yung hinahanap niya. Parang lumalayo po doon sa topic. Hindi po referensya. Next. Okay, next question. Next question, okay. Okay, dito sa Strong Concordance, sa Greek 2962, Kurios. Ang ibig sabihin, Lord, Master, the Lord, God. Tanong, tinatanggap mo ba na ang kahulugan ng Kurios doon sa Greek ay Lord, Master, at God? Tinatanggap mo ba? Yes or no? Yes, tinatanggap ko 'yan kasi ang may dispensation po 'yan. Pinatutunayan ko na bago naging tao si Kristo, Diyos 'yan eh. Pero nung ipinanganak, tao na lang 'yan. Kasi bakit pa siya anong sense na yung Diyos mo ipapanganak tapos Diyos pa rin pala pag ipinanganak? Walang sense. Kaya kailangan niyang ipanganak para maging tao. Hindi siya ipinanganak para maging Diyos. Ano ba naman yan? Okay, next question. Kung tinatanggap mo ang definisyon, tinatanggap mo eh. Ka-clarify ko lang. Sabi kasi dito, tatlo ito eh. Lord, Master, God. Okay, curious eh. G2962. So, tinatanggap mo na ngayon na yung curious o yung Panginoon sa Greek, ang kahulugan niya, God o Diyos. Tinatanggap mo na ito. To affirm, yes or no? Tinatanggap ko yan before ipinanganak siya. Pero yung sinasabi mo na ipinanganak ang Diyos, ipinanganak para Diyos pa din at tao, mali yun eh. Ang sense po yan, kaya pinanganak ang Diyos para maging tao. Hindi Diyos, ipinanganak para maging Diyos din at tao pa. Wala namang ganyan eh. Okay, so dako tayo mga sa final conclusion at mauna dito si Brother Zach bilang negative mga kapatid sa topic ngayon. Again, sa ating pinag-uusapan, Jesus was born fully God and fully man. Bilang negatibo, Brother Zach, your time starts now.
Okay, magandang gabi po. Maraming salamat po. Oh, para fresh pa rin po yung mga binanggit po ni Denmar. Kaya hindi po tumatayo yung stand ni Bro Denmar. Diyos ipinanganak para Diyos pa din tapos tao pa. Mali. Ang sense po yan, ang sense po ng kwento ng Biblia, ang Diyos ipinanganak para maging tao. Hindi po totoo yung sinasabi ni Denmar na yung Diyos ipinanganak para maging Diyos at tao. Mali. Bakit kailangan mo pa palang ipanganak? Ha? Tapos, anong sense? Wala po. Hindi po mapapasok sa logic yan. Kaya naging tao ang Diyos. Kaya ipinanganak ang Diyos para maging tao. Kaya tao po talagang nagpapatunay sa kanyang sarili yan. Never po sinabi ni Kristo na ako ang Diyos. Never po na sinabi yan sa kalagayang tao. May pinatutuhanan po siyang nag-iisang Diyos, yung Ama. At maging sa panalangin, no? Sa 17:1 to 3, ano ang sabi niya doon? Conclusion naman to eh. So, kung paano ko gamitin ang aking oras, no? John 17:3 dahil hindi naman ito naging 17:1 to 3. Sabi rito ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanya mga mata sa langit sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhati mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanyang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng mga ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw lamang ang makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang isinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Hindi po niya inaangkin. Kasi nga, tao na siya. Tao na po siya. Ngayon, 1 Corinto 8:6, gumamit din si Pablo. Tayo ay may isang Diyos lamang. Kanino niya narinig yon? Kay Kristo. Kay Kristo niya narinig na yung Ama lang ang dapat makilala na nag-iisang Diyos na tunay. Ngayon, hindi tanggap ni Denmar. Ay, hindi pwede yan. Hindi, ano yan, sa original walang ganyan. Ginamit ni Kristo dito sa 17:3. Ibig bang sabihin, mas magaling si Denmar kaysa kay Panginoong Jesucristo para lang maitindig niya, fully man, fully God si Kristo. Wala po. Ito po mga kapatid mga viewers, ang sense po ng pagkakatawang tao ng Diyos para maging tao. Ang sense po, kaya dapat ipanganak ang Kristo nang pasimula siya ay berbo, berbong sumasa sa Diyos, ang berbo ay Diyos, talagang Diyos, hindi ko tinututulan na Diyos si berbo. No? Hindi ko tinututulan. Ang tinututulan ko, nung ipinanganak yung berbo, para maging Diyos at tao, hindi. Kaya ipinanganak yung berbo na Diyos para maging tao. Yan ang hindi nakikita ni Denmar. Kaya nga napako, tinuli, napagod, nananalangin, nagtuturo ng panalangin bilang isang tao. At ito pang isang nakakabahala. No? Diyos lang ang nagpapatawad. Kasi ayaw niya matanggap na tao na lang si Kristo nung ipinanganak. No? Ayaw niya tanggapin. Kasi Diyos lang ang nagpapatawad. Si Kristo nagpapatawad ng kasalanan. Ginamit ko yung talata. No? Yung Mateo 6:14 hanggang 15 na tinuturuan pa pala tayo ni Kristo na magpatawad. Ano ang sabi ni Kristo? Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Tatapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Aba, delikado ang tindig ni Bro Denmar. Para lang maitayo po ang kanyang stand, nagtuturo na siya ng mali. Diyos lang nagpapatawad ka kasi si Kristo, pinatutunayan ko, fully God and fully man. Kaya Diyos lang nagpapatawad. Mali.
Hindi po maayon yung mga talata sa kanya. Oh, doctorate po yan ha. Sorry ha, kasi maanghang ako magsalita pero ako pa ay eye-opener. Eye-opener po tayo. Maraming salamat po. Okay, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Brother Denmar, your time starts now. Okay. Ito po ang katunayan na hindi ho talaga nagbabasa ng Bible si Zach. Number 1. Ano ang sabi ng Biblia? Ang sabi dito sa Marcos 2:7, ito pakinggan mo sa ka. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Kundi isa lamang. Tanda mo isa lamang, hindi marami. Isa lamang. Sino? Ang Diyos. Ayan maliwanag sa talata. Sino ang makapagpapatawad ng kasalanan? Kundi isa lamang, ang Diyos. Marcos 2:7. Abay, maliwanag. Maya-maya sabi ni Kristo, ako ang Panginoon ng Sabat. Marcos 2:28. Yan. Di ba? Kaya sa nagpapatawad para magbigay ng Sabat. Yan naman pala eh. Bakit siya tatawagin Kurios? Panginoon ng Sabat. Yung Panginoon mismo, tao pala. Ano ba yun? Yung nagbigay ng Sabat at nag-utos ng Sabat ay Diyos. Genesis 2:2-3. Nasa iisang kabanata lang, Marcos 2:7 at Marcos 2:20, 7 at 28. Maliwanag eh. Sino ang makapagpapatawad ng kasalanan? Isa lamang, ang Diyos. Nagpakilala siya, ako ang Panginoon ng Sabat. Kaya ang Sabat ay hindi para sa ang Sabat ay para sa tao at hindi ang tao na para sa Sabat. Maliwanag yun sa talata sa nasa iisang kabanata lang. Ngayon, ito pa katunayan na hindi nagbabasa ng Bible si Zach. Kaya nga ako Doctor of Theology kasi hindi ka nagbabasa eh. Tuturuan kita. Dito sa Aramaic Bible in Plain English, John 8:26. Sabi dito, and Yeshua said, I am the living God. Pambihira sa ko. Nabasa ko letra por letra. Sabi niya, walang sinabi si Jesus na ako ang Diyos. Ito may nabasa ko. Yeshua said, I am the living God. Sinabi ba letra por letra? Yes. Ngayon, yung John 17:3 niya, hindi niya tinuloy ang basa. Ang sabi doon, na makilala ka na tunay na Diyos at iyong sinugo si Jesucristo. Hindi lang yung Ama, kasama si Jesucristo na sinugo niya, Diyos din. Pagka sinabing isa, hindi isang-isa sa pagka tinawag na Hes, hindi nag-iisa katulad ng Genesis 2:24 na sila, yung mag-asawa, lalaki at babae, sila'y naging iisa. Kahit sila'y dalawa, sila'y iisa. Katulad ng Ama at ng Anak, sila'y iisa, 1:30. Hindi dalawang Diyos, kundi isang Diyos. Sino yon? Ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Iisang Diyos sa huwag mong paputulin yung talata. Ngayon, unang Korinto 8:6. Dito ka nawindang eh. Tingnan mo tingnan mo pagkakaiba ng John 17:3. Homonos aletenos theon. Unang Korinto 8:6. Allah himeis heis theos ho pater. Walang monos. Saan ka nakakita? Until now, wala kang nailatan sa conclusion mo na lamang doon sa Greek. Kasi nga, aminado ka, hindi mo pinag-aralan, hindi mo alam. Sasama ka dito sa debate, wala kang alam. Pagagalitan kita. Dito sa Kurios,
O G2962, tinatanggap mo na ang kuryos ay nangangahulog ang God. Kaya nung sinabi ni Elizabeth, ano sabi niya? Na parito ang ina ng aking Panginoon. Yung Panginoon pala ay Diyos. Eh di tapos ang debate. So, yung ipinanganak, ito paborito ni Mark. Ang sabi ni Mark noong nakaraang debate, no? May ipinanganak. Ano ang tawag? Mighty God. Makapangyarihang Diyos. Kaya nung siya ipinanganak, sumasa atin ang Diyos. Ay, Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Seventh-day Adventists and salamat. a Christ Witness mga kapatid. At dako tayo mga kapatid sa ating pasasalamat. At meron tayong halos 45 na nag-live comments. Pasalamat muna, Brother Denmar. Muna ka. Okay, maraming salamat unang-una sa nag-iisang Diyos sa tunay, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, na sa Kanya ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian mga kapatid. Ibinabalik natin ang lahat ng pasasalamat doon sa pinanggagalingan ng karunungan kundi ang Panginoon lamang. No? Ang lahat ng biyaya at pagpapala na sa Kanya na iginawad sa atin sa araw-araw, kaya naman tayo magpasalamat sa ating Panginoon, purihin at luwalhatiin sa ating mga buhay. No? So, ating pinapasalamatan ang ating moderator na DDS supporter. Ayan, hindi po siya bias, pero pagdating sa politics, bias po yan. Si Brother Rasha na ating moderator, yung ating kaibigan from Catholic, no? At yung ating dalawang binugbog na kaibigan natin yan. Si Mark at saka si Sa, no? Ayan, binugbog natin nung magkasunod na linggo. Maraming salamat, no? At kayo din sa ating mga kapatiran na patuloy na naniniwala, nagtitiwala at sumusuporta sa atin mga kapatid. No, at akin din pinapasalamatan yung aking prayer partner, siyempre. Yung aking girlfriend, si Sister Genevieve Bayosada, Hayag Bayosada, no? Ayan. So, ayan, pinagpipray ko sa Panginoon ay kayo makapasa sa board exam sa September, no? Ayan. So, ngayon din nagpapasalamat tayo sa bumubuo ng Seventh-day Adventist Faith Defenders Ministry bilang interim president ng grupo. Maraming salamat mga kapatid sa pagtitiwala ninyo. At syempre, shoutout sa ating kakambal, pero mas pogi po ako dyan. Pero pag naka-lipstick yan, mas pogi sa akin yan. Si Brother Fernando B. Camacho Jr. na nasa comment section. Shoutout kapatid. No? So, ayun. So, inyo pong tandaan. Oh, at ating patuloy na sampalatayanan na si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling pabalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, tayo po'y maghanda na dahil ang ating tagapagligtas, Diyos na totoo at tao na totoo, iisang persona, babalik na para tayo iligtas sa kanyang ikalawang pagparito. Ito po, God bless po sa inyo lahat. Happy midweek. At nandito sa aking tabi, yung church natin, ang ingay kanina pa. Kasi midweek service namin mga kapatid, no? So happy midweek sa mga kasama nating mga Adventists. So yun po, God bless sa ating lahat. Okay, Brother Zach, pasalamat din bro. Unang-una, pinasasalamatan ko ang aking Panginoong Jesucristo, no, na kaya siya ay nagkatawang tao o naging tao para matubos ang ating kasalanan. Pinatunayan po niya na tayo po ay dinalaw ng Diyos sa pagiging tao. At ikalawa, maraming salamat Mr. Moderator sa iyong patas na tagapamagitan ng paksa na ito. At maraming salamat kay Bro Denmar na natuloy din ng aming pick na ito. At inuulit ko po mga kapatid, ito po ay isang pag-aaral, no, na sa ikatitibay ng ating pananampalataya. Papaano natin mabibigyan ng katwiran ang pagiging ang pagkakatawang tao ng Diyos. Pinatunayan po niya ang pagmamahal niya
sa kanyang mga creations. Kung paanong lumikha ang ating Panginoon Diyos ng mga tao ay sa mga huling araw ay pinakita po niya sa pamamagitan ng kanyang salita ay naging tao po siya. Kaya po tinubos po niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ngayon po, sana po ito po ay hindi po huli sa amin ni Bro Denmar. Inaasahan ko po na may mga susunod pa. At saka hindi po totoo na binugbog ako. At saka si Bro Mark. Kasi ang totoo po niya mga kapatid, ang may pakinig ay makinig. Yun lamang po ang sinasabi ko dyan. Kailangan sa ating mga taga-subaybay para makaalam ng katotohanan ay pairalin po ninyo ang inyong pakikinig. Sapagkat sa pakikinig ay nalalaman ninyo ang katotohanan. At sa pamamagitan ng katotohanan, napapalaya po ninyo ang inyong mga sarili. Muli po, ito po ang inyong lingkod si Zach Jacob bilang saksi ni Kristo. Magandang gabi sa inyo lahat. Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, so hindi ko nababasa lahat ng comment nyo. Nandito si Denmar ng SDA, si Brother Zach, napaka-game ng dalawang ito, lalong-lalo na pag mga gusto nila na topics. Brother Denmar, walang parang specific kahit ano naman, basta syempre, Laban ako, bro. Laban kahit sa sarili ko, bro. so, Brother Zach, mga kapatid, I know, parang maraming nagtatanong bago lang ba or something ganon. So kung ang gusto nyong magsuri pa kung anong pinaniniwalaan niya, so pwede yan si Brother Zach. At yun mga kapatid, you can follow me, Russia Vista, dahil dito ako laging nagde-debate. The Debaters Convention, syempre maraming salamat lagi Albert Hinkel, and sa ating admin si Brother Sispo at iba pa. Nandito si Brother Mark, mga debater tong nandito, Brother Edolos, Brother Matt, pumasok din, at marami pa mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV, and Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength,
hell forevermore. Forevermore.